Good day, Sir Van. Tawagin mo na lang akong Sam. Taga-Taguig. Dito na ako lumaki. Ang ibabahagi kong karanasan ko ay nangyari nung bata pa ako. Nagbakasyon kami noon sa probinsya ng mama ko. Hindi ko na lang babanggitin kung saan. Hindi naman po sa pagmamayabang. Sabihin na natin na may tsura po ako. So ayun na nga. Nagbakasyon kami sa probinsya ng mama ko. Sa probinsya, pag alam nilang galing kang Maynila, parang lahat ng babae may gusto sa'yo. Bata pa ako noon, pero sa tuwing lalabas ako ng bahay namin, talagang pinagtitinginan ako. Kesyo ang gwapo ko raw. Kahit nga mga pinsan ko nagkakagusto sa akin. Minsan pa nga umuwi ako ng bahay na iyak ako ng iyak dahil pilit akong hinahalikan ng mga pinsan ko. Pero yung mga pinsan kong halos kasing idaran ko naman. Hanggang sa sunod na bakasyon namin sa probinsya, high school na ako noon. Mas lalong naging maayos itsura ko noon, pati pangangatawan ko. Siyempre nagbibinata na tayo. Naging maingat ako sa mukha ko, kahit na lagi akong nagpupuyat. Tumangkad at pumuti rin ako, kasi talagang inaalagaan ko sarili ko. So ayun na nga, nung nasa probinsya na kami, pinagbabawalan na ako ng mga tito ko na lumabas-labas ng bahay. Kesyo marami daw talagang mambabarang sa amin. Ako naman syempre hindi naniniwala sa mga ganon, kaya lumalabas pa rin ako. Yung mga nagkakagusto sa akin nung bata ako, mas lalong dumami. Tapos, meron isang babae na natipuhan ko. Sinimulan kong ligawan si Tanya. Tapos yung mga kalalakihan sa probinsya namin, nagsimulang pag-initan ako. Parang naiinggit sa akin, kaya ganon. Pero mga ilang linggo lang, nagkaroon din naman ako ng mga kaibigan. Pero karamihan mga pinsan ko ring lalaki. Pero may mga babae rin naman. Halos araw-araw kaming nagbabasketball. Kaya yung mga babaeng may gusto sa akin, lagi silang nanonood. Varsity ako sa school namin sa Taguig, kaya hilig ko talaga ang paglalaro ng basketball. Hangang-hanga sa akin yung mga kababaihan tuwing naglalaro kami. Ako naman syempre pakitang gilas dun sa nililigawan ko. Biyernes ng gabi, nagsimula akong magsuka ng magsuka. Nung una iniisip nila tita na baka sa nakain ko lang. Ang sabi naman nila mama dapat daw lahat sila sumakit na rin ng tiyan. Kasi pare-pareho lang naman kami ng kinain nun. Tapos ayun na nga, ang daming pinainom sa akin na kung ano-anong mga pinakuloang halamang gamot. Grabe sukang-suka ako sa mga yon. Pero wala akong magawa kundi inumin na lang. Kasi hirap na rin ako sa sitwasyon ko nung mga oras na yon. Tuwing gabi hindi talaga ako makatulog. Kasi kalalabas ko lang ng banyo, susuka na naman ako. Ilang araw din ako hindi makakain ng maayos. Puro prutas lang kinakain ko. Pero kakalunok ko lang, isusuka ko rin agad. Iyak na lang ako ng iyak nun. Lalo na pag inaatake ng sobrang sakit yung tiyan ko. Nung mga panahon na yon, parang gusto ko na lang mamatay. Kasi sobrang sakit talaga ng katawan ko. Hinang-hina na ako nun. Tapos dumating pa sa point na hindi talaga ako makabangon. Hindi na ako makatakbo sa banyo para sumuka. Kaya itinakbo na ako sa ospital. Pagdating namin sa ospital, sinaksakan agad ako pansamantala ng dextrose para sa dehydration daw. Kasi sabi ng doktor, base daw sa sinabi ni mama na nararamdaman ko, dehydrated lang daw ako. Pero alam kong nung mga oras na yon, hindi lang basta ganon. Kasi sobrang lala talaga ng pakiramdam ko. Namimilipit ako sa sakit. Yung ibang mga doktor nga dun awang-awa talaga sa akin. May isang matandang lumapit kay mama. Tapos sabi niya, iuwi na lang daw ako sa Maynila. Sa probinsya kasi namin kapag nagbabakasyon ka lang, ang tawag sa'yo taga Maynila. Nagulat pa kami kasi bakit alam niyan taga Maynila kami. Pero sa tingin ko,
madali na lang nilang matukoy kung taga doon ka ba o hindi. Unang gabi ko sa ospital, parang mas lalo pang lumala yung sakit ko. Hindi pa rin ako tumitigil sa kakasuka at kakadumi. Kahit wala na nga akong kinakain, may naisusuka pa rin ako. Awang-awa na rin ako kay mama kasi lahat ng pagkain at inumin binili na niya para lang malaman kung may gusto pa akong kainin doon. Pero wala eh. Gustuhin ko mang kainin. Sadyang ayaw talaga ng katawan ko. Parang may pumipigil na ewan. Hindi na rin makatulog ng maayos si mama kasi iyak siya ng iyak sa pag-aalala sa akin. Tapos sabi sa amin ng doktor, wala naman daw akong sakit. Ilang test na ang ginawa sa akin pero wala daw talaga silang madetect na posibleng sakit ko. Tapos doon na nagsuggest yung tito ko na dalhin na raw ako sa albularyo. Nung marinig ko yun, halos magwala ako kasi natatakot ako nun. Sabi ko pa kay mama, ayoko. Sabi ko dito na lang ako sa ospital. Baka sa mga susunod na test sa akin, malaman na nila yung sakit ko at magamot na nila ako. Yung pamilya ko at si Lord na lang talagang nagpapatatag sa loob ko nung mga oras na yon. Kasi halos mabaliw na ako kakaisip kung bakit ba nangyayari sa akin yun. Pangatlong araw ko sa ospital, nang magdesisyon na sila na dalhin na ako sa pinakamagaling na albularyo. Kasi hirap na rin ako dumilat nun. Tapos puro suka at dumi pa rin ako nun kahit wala naman akong kinakain. Sobra talaga ang kalbaryo ko nun. Nung nakarating na kami sa bahay ng albularyo, unang tingin pa lang niya sa akin. Ang sabi niya kulam daw. Tapos kung ano-ano na ginawa niya. Tapos nagulat kaming lahat pati na rin yung albularyo. Kasi malapit lang daw sa amin yung kumulam sa akin. Lahat sila umiyak na nun. Tapos nagumpisa na yung albularyo na gamutin ako. Nung una, parang gumaan yung pakiramdam ko. Pero nung nag-usal na siya ng mga dasal, dun ako biglang nagwala. Gusto ko siyang patigilin sa ginagawa niya kasi parang lalong sumama yung pakiramdam ko. Yung tiyan ko parang dinadaganan ng mabigat na bagay. Tapos bigla akong sumuka ng sobrang dami. As in, ang dami. Tapos may mga insekto sa mga sinuka ko na may nakapulupot na mga buhok. Sobrang dering-deri ako nun pati yung mga kasama ko sa mga oras na yon. Pero nung matapos na yung mahaba-habang gamutan, gumaan na yung pakiramdam ko. Umokay na ako nun. Tapos sabi ni mama bumalik na raw kami ng Maynila. Nung nag-iimpake na kami, naulit na naman yung nangyari sa akin. Sumuka at dumumi ulit ako nun. Ang sama na naman ng pakiramdam ko. Kaya tinakbo ulit ako sa ospital. Pero ganun pa rin. Wala pa rin madetect yung mga doktor na sakit ko. Nung dadalhin na ako sa albularyo, biglang tumigil ako sa pagsusuka at pagdumi. Ang naging problema ko naman ay hindi ako makadumi o kahit umihi man lang. At dito kaming lahat pinakanagulat. Hanggang ngayon tumitindig pa rin balahibo ko kapag naalala ko yung sinabi ng albularyo. Ang sabi niya, tita ko raw ang kumulam sa akin. Kami na lang daw makakasagot kung bakit niya ginagawa sa akin yun. Una pa lang daw napunta namin sa kanya, alam na niyang si tita. Kaso hindi niya lang masabi kasi kasama namin si tita nung unang punta namin sa kanya. Pero si mama, syempre ayaw maniwala. Kahit nga ako kasi sobrang bait nung tita kong yun. Tapos may binigay yung albularyo sa akin na maliit na bunga ng atis. Dapat daw lagi lang yun nasa bulsa ko. Pang-iwas kulam daw yun. Pag uwi namin, umokay naman na ako. Pero ang nadatnan namin sa bahay, nag-aaway si Tita Maricel at si Tita Eva, yung sinasabing kumulam sa akin. Hindi mo alam, ako ang kumulam sa asawa mo kaya siya namatay. Sigaw ni Tita Eva kay Tita Maricel. Doon na kami nagsimulang kilabutan lahat. Wala ni isa ang nagsalita sa amin. Si Mama nanginginig sa galit na naiiyak. Kasi nagsink in sa mga utak namin na totoo nga ang sinabi ng albularyo na mangkukulam si Tita Eva at hindi lang pala ako ang una niyang kinulam. Tapos ayon, nag-away-away na silang lahat. Tapos bigla akong nakaramdam ng pagkahilo.
Sa sobrang hilo ko at sakit ng ulo ko, napaupo ako. Pilit kong iniisip, bakit nagawa sa akin ni Tita Eva yon? Pero wala talaga akong maisip na dahilan. Puro sagutan lang nilang naririnig ko. Tapos nakita kong inawat nila si Mama. Kasi galit na galit si Mama at pilit na tinatanong si Tita Eva kung bakit niya ako kinulam. Tuluyan ding nanghina si Mama nang magsalita na si Tita Eva. Anak kasi ni Tita Eva yung pinsang kong si Dennis na may gusto rin pala kay Tanya. Matagal na raw pinupormahan ni Dennis si Tanya. Pero simula raw nung dumating ako, hindi na raw siya pinapansin. Naging mainitin daw ang ulo nito. Laging gustong mapag-isa at nagmumukmuk na lang sa kwarto. Kaya ginawan daw ng paraan ni Tita dahil ayaw niyang nakikita ang anak sa ganong kalagayan. Lahat daw kasi kaya niyang gawin para kay Dennis dahil nag-iisang anak niya ito. Halos magwala si Mama nun. Galit na galit siya sa kapatid niya. Humingi naman ng tawad dun si Tita Eva. At di man siya napatawad agad nun ni Mama. Pero ngayon ay okay na sila. Kahit ako ay napatawad ko na si Tita. Pero nag-aalala pa rin ako na baka anytime na makaramdam siya ng galit o pangangailangan, gumawa na naman siya ng solusyon sa masamang pamamaraan. Sa ngayon ay may asawa na ako at isang anak. Siya nga pala, Boss Van. Hindi kami nagkatuluyan ni Tanya. Dahil matapos yung mga nangyari, hindi na ako muling bumalik pa ng probinsya. Though nagbago naman na si Tita. Pero hindi pa rin nawawala sa puso ko na kung sino pa yung taong hindi mo inaasahang gagawan ka ng masama, yun pa pala ang gagawa nun sa'yo. Ang kwentong ito ay galing kay Dan. Nagtatrabaho itong si Dan sa opisina bilang isang clerk. At ang kwentong kanyang ibabahagi sa atin ngayon ay tungkol sa kanyang supervisor na itago na lang natin sa pangalang Cheche. Nangyari ito taong 2009. Si Cheche raw ay istriktong visor. Workaholic kasi, kaya pag nasa opisina sila, trabaho kong trabaho. Ayaw niyang nakakakita ng tao niya na walang ginagawa. Dapat lagi kang may ginagawa sa paningin niya. Kahit nga raw wala na masyadong paperworks, ang ginagawa na lang ni Dan ay nagkukunya ring may ginagawa para lang hindi siya mapagalitan ng bisor niya. Mabait naman itong si Cheche, basta ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Hanggang isang araw, may isa siyang office mate na nakagawa ng mali sa trabaho niya. Kaya ang ginawa ng bisor nila ay pinatanggal ito sa trabaho. Di ba nga istrikto itong si Cheche pagdating sa trabaho? Kaya ayun, pinatanggal niya itong katrabaho ni Dan na itago na lang natin sa pangalang Obet. Makalipas ang ilang buwan, may napapansin itong sila Dan kay Cheche na may pagbabago sa katawan nito. Napapansin nilang lumalaki yung paa ni Cheche. Lumulobo siya, parang namamanas. Pero iba yung itsura niya sa manas. Lumipas ang araw, napapansin nilang umakyat ito na umaabot na hanggang sa mga kamay ni Cheche. Wala namang sakit itong si Cheche, kaya nagtataka sila bakit nagkaganon yung katawan niya. Hindi naman nagsasabi itong si Cheche sa kanila dahil hindi naman nila ito nakakausap masyado dahil nga sa ugali nito. Kaya sila-silang magkakatrabaho lang ang nag-uusap-usap tungkol sa napapansin nila sa bisor nila. Ito namang bisor nila, hindi rin nagsasabi sa kanila. At ang ginagawa pa ay tinatago nito sa kanila yung paglobo niya. Nagsusuot ito ng pantalon at mahahabang damit o long sleeve para hindi mapansin yung paglobo ng katawan niya. Pero mahahalata mo pa rin ito dahil kakaiba yung paglobo ng katawan niya. Hanggang isang araw, pagpasok nila ay nagulat sila na absent itong bisor nila. Nag-text na pala ito sa boss nila na hindi raw makakapasok kasi dinala sa ospital. At makalipas lang ang ilang oras, ay nabalitaan na lang nila na patay na raw ito. Sobrang nagulat sila sa nabalitaan nila dahil alam nilang wala namang sakit yung boss nila.
Bata pa rin ito at malakas, kaya nagtataka sila. Ang sabi pa raw ng doktor ay kidney failure ang kinamatay nito. Pero napapaisip na rin silang magkakatrabaho na baka raw pinakulam ito ni Obet dahil sa pagtanggal nito sa kanya. Hanggang sa kumalat na nga yung haka-haka na yon. Isang araw may kakilala yung ibang boss sa building nila na isang manghuhula at manggagamot na magaling. Kaya kinontak ito para tanungin kung ano ang totoong nangyari kay Cheche. Kasi nga biglaan yung pagkamatay niya at parang may kakaibang nangyari nga sa kanya. Kaya duda silang lahat sa pagkamatay nito. So ayun na nga, nagtanong sila dun sa manghuhula kung ano ang totoong nangyari kay Cheche. Ang sabi nitong manghuhula ay may taong galit daw kay Cheche. Isang lalaki na pinakulam siya at siyang naging dahilan ng pagkamatay nito. At ito pa ang nakakakilabot doon. Hindi kilala nung manghuhula yung bisor nila at si Obet. Text lang ang koneksyon ng boss at yung manghuhula. Kaya napabilib sila. Kasi paano nalaman, di ba? Tinext lang naman ang buong pangalan ng bisor nila. Tapos nalaman na yung mga nangyari. Ang sabi pa nung isang boss na may kakilala sa manghuhula ay magaling daw talaga yon. Kasi yun ang kinokontak nila kapag may mga nawawala silang gamit. Tulad na lang daw nung susi ng isang cabinet sa opisina nila. Matagal na raw nilang hinahanap yung susi at hindi nila makita-kita. Hanggang sa naisipan ng boss na kontakin yung kakilala niya. At ayun na nga, nagsabi lang ito na nandun daw yung susi sa isang lugar. Tapos pagtingin nila, nandun nga yung susi. Sa tagal nilang hinahanap yung susi, ay nandun lang pala sa lugar na sinabi nung manghuhula. Ang nakakabilib talaga nun, sa text lang sila nagkakausap. Isang umaga, nakita pa raw ng gwardiya itong si Cheche na naglalakad papasok sa opisina nila. Yun yung araw na namatay na siya. At ilang beses pa raw may mga nakakakita kay Cheche dun sa building nila. Makalipas ang isang taon, nagkaroon ng bagong gwardiya yung palapag nila. 3 palapag kasi yung building nila at kada palapag ay may naka-assign na gwardiya. Sa pangalawang palapag itong sila Dan. May bagong gwardiya nga sa palapag nila, babae. September lang ito nangyari. Na-lockdown yung office nila noon dahil may isang katrabaho siya na nag-positive sa COVID-19. Kaya 14 days naka-lockdown yung office nila. Bale, work from home sila nung mga araw na yon. Huwebes ang balik nila. Yung office lang nila ang sarado nun sa palapag nila. Yung mga katabi nilang office ay bukas naman. Isang araw bago sila bumalik sa trabaho, eksaktong Miyerkules nun, may naririnig daw itong bagong gwardiya na nagre-ring na telepono. Ring lang daw ng ring at walang sumasagot. Nagtaka itong gwardiya kasi bakit hindi sinasagot ng mga empleyado. Kaya hinanap niya kung saan ba yung nagre-ring na telepono. Paglapit niya sa office nila Dan, biglang nawala yung ring. Tapos may nakita siyang babae na sumagot sa telepono. Kumaway pa sa kanya at ngumiti. So nginitian naman niya ito pabalik. Yung style kasi ng mga office sa kanila ay yung isang malaking salamin. Yung kita mo yung loob. So pagkatapos nun, bumalik na siya sa pwesto niya. Nung nasa pwesto na siya, na-realize niya na sarado nga pala yung office nila Dan. Kasi nga lockdown pa. Patay pa nga yung mga ilaw nun eh. Mga 3:00 ng hapon nangyari, kaya medyo maliwanag pa. Nagtaka siya, bakit may tao sa loob? Nakasarado at nakapatay ang mga ilaw ng office. Kaya binalikan niya ito. At pagbalik niya, wala na yung babaeng nakita niya. Nakwento niya yun sa maintenance ng palapag nila. Naitago na lang natin sa pangalang Leslie. Tapos pinadescribe sa kanya yung itsura nung nakita niya. Kinilabutan itong si Leslie kasi yung nakita nung gwardiya ay si Cheche. Hindi naman kilala nung gwardiya si Cheche kasi nga 'di ba bago lang siya doon. Kaya nakwento ni Leslie sa gwardiya yung tungkol kay Cheche. Kinilabutan din itong gwardiya pero sanay naman na daw siya kasi bukas talaga ang third eye niya. Simula noon madalas na raw niyang nakikita si Cheche kung saan-saan sa palapag nila. October 9,
Birthday ni Cheche. Nagpakita ulit ito sa kanya at sinusundan siya papunta sa isang kwarto na madalas pinupuntahan ni Cheche nung nabubuhay pa siya.